kumusta kayo? Isipin nyo to, paano kaya kung isang araw, paggising nyo, wala na yung araw? Bigla na lang hindi sumikat. Yan mismo ang pag-uusapan natin ngayon. Isang napakagandang kwento tungkol sa isang matapang na bata at sa isang mundong biglang binalot ng dilim. So tara, punta tayo sa baryo ng mapag-asa. Kasi para sa kanila yung tanong na, paano kung nawala ang araw? Hindi lang yan basta tanong, naging totoo yan. Isang umaga, naging nakakatakot na katotohanan yan para sa kanilang lahat. Ayan, umaga na walang araw. Dito nagsimula ang lahat. Isipin nyo na lang yung gulat. Yung araw na dapat nagbibigay liwanag, wala. Ang pumalit, bigla ang kadiliman at syempre, kaguluhan. Tingnan nyo to sa palengke. Yung lugar na dapat maingay at masaya, biglang naging lugar ng kalituhan. Yung mga tindera nagkakabanggaan na, natitisod sa dilim, ganun kabilis nagbago ang lahat para sa kanila. Tapos, yung mga bata, grabe, kitang-kita mo talaga sa kanila yung takot. Yung buong komunidad, parang natigilan, paralisado, dahil sa nangyayari. Ramdam mo yung kaba sa hangin. Pero, alam nyo, sa gitna ng lahat ng takot at kalituhan, may isang boses na tumayo. Isang maliit na bata, si Datu Punggo, na may malaking paninindigan. Sabi niya, kung hindi dumarating ang araw, ako na ang hahanap. Dito na ngayon papasok yung lihim ng anino. Sinimulan na ni Datu Punggo yung paglalakbay niya, kasama yung kaibigan niyang si Lira. Ang nasa isip nila, haharap sila sa isang nakakatakot na halimaw. Pero yung nadatnan nila sa tuktok ng bundok ay di nila inaasahan. At doon, nakilala nila si Anino. Oo, isang nilalang nagawa sa anino. At umamin siya, siya nga ang kumuha ng araw. Pero ang tanong, bakit? Anong dahilan niya? At dito talaga lumalabas yung ganda ng kwento Kasi sa isang banda, yung tingin ng baryo. Isang halimaw na may masamang balak. Pero sa kabilang banda, yung totoo. Isang nilalang na nag-iisa at giniginaw lang. So yun pala, hindi pala kasamaan yung dahilan niya. Ang gusto lang naman talaga ni Anino ay maranasan yung init, yung pakiramdam na hindi giniginaw, kaya niya kinuha yung araw para lang may sarili siyang liwanag. Okay, so natulungan nila si Anino na balik yung araw, happy ending na sana, di ba? Pero teka, hindi pa pala tapos. May paparating na bagong hamon, isang bagong panganib. At nung una, ang ganda ng mga pangyayari. Imbes na katakutan si Anino, tinanggap siya ng mga tao. Tuwang-tuwa sila sa galing niya sa shadow puppets, binigyan pa nga siya ng mga gamit para makapag-perform. Ang saya, di ba? Pero habang nasa gitna sila ng selebrasyon, biglang lumamig yung hangin. May dumating, isang bago at mas malamig na presensya, si Lamikdan, ang tagapag-alaga ng mga yelong ulap. At klaro ang sinabi niya, walang paligoy-ligoy. Hindi pwede sa Anino ang araw. Kukunin ko ulit. Para sa kanya kasi, may mga bagay na hindi dapat magsama. Liwanag at Anino, bawal yun. Pero ito yung pinakamagandang parte para sa akin. Paano nila hinarap si Lamigdan? Hindi sa away. Tumayo lang ng matatag si Datu Punggo, kumanta si Lira, naglaro sa liwanag si Anino, at ang huli, inalok nila si Lamigdan na sumali sa kanila. Inalok nila ng pagkakalibigan. At yun, yung alok na yun ang nagpabago sa lahat. Sila Lamigdan na akala mo handa ng makipag-away, natigilan. Hindi siya makapaniwala, nagtanong pa nga siya. Pwede ba yun? At yung simpleng oo nila ang naging simula ng pagbabago ng buong baryo. Tingnan niyo naman, mula sa isang lugar na takot sa hindi nila kilala, naging komunidad sila na niyayakap ang pagkakaiba. Dahil doon, naging mas mayaman ang buhay nila. Si Lamigdan, tinuruan sila tungkol sa yelo na hindi natutunaw. Si Anino, patuloy na nagpasaya sa mga bata. Lahat sila naging magkakaibigan at nagkaroon pa ng bagong piyesta ng liwanag. So pagkatapos ng lahat ng yan, ano yung pinakapuso ng kwento? Ano yung takeaway natin dito? Galing mismo kay Datu Punggo ang sagot at napakasimple lang, ang liwanag at lamig parehong mahalaga. Hindi pala sila magkaaway. Ang init at anino, ang liwanag at lamig, pareho silang mahalaga para mabuo ang isang magandang mundo. Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa mga buhay natin, ano kaya yung mga lamig o anino na kinatatakutan natin na baka yun pala yung kailangan nating yakapin para maging mas buo tayo? Isipin nyo, hanggang sa susunod!